At nang si Abram ay may 99 na taon, ay napakita ang Panginoon kay Abram at sa kaniya'y nagsabi, "Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka. At ako'y makikipagtipan sa iyo, at ikaw ay aking pararamihing mainam." At nagpatira pa si Abram, at ang Diyos ay nakipag-usap sa kaniya na sinasabi, "Tungkol sa akin, narito, ang aking tipan ay sumasa iyo, at ikaw ang magiging ama ng maraming bansa. At hindi na tatawagin ang pangalan mong Abram, kundi Abraham ang magiging iyong pangalan, sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. At ikaw ay aking gagawing totoong palaanakin, at papanggagalingin ko sa iyo ang mga bansa at magbubuhat sa iyo ang mga hari. At aking papagtitibayin ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila na tipang walang hanggan, na ako'y magiging iyong Diyos at ng iyong binhi pagkamatay mo. At ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo ang lupaing iyong mga pinaglakbayan, ang buong lupain ng Kanaan, na pag-aaring walang hanggan, at ako ang magiging Diyos nila." At sinabi pa ng Diyos kay Abraham, "At tungkol sa iyo, iingatan mo ang aking tipan, iingatan mo at ng iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila. Ito ang aking tipan na inyong iingatan sa akin at sa inyo, at ng iyong binhi pagkamatay mo, tutuliin ang bawat lalaki sa inyo. At kayo tutuliin sa laman ng inyong balat ng masama, at ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo. At ang may 8 araw ay tutuliin sa inyo ang bawat lalaki sa buong kalahian ninyo, ang ipinanganak sa bahay o ang binili ng salapi sa sinumang taga-ibang lupa na hindi sa iyong lahi. Ang ipinanganak sa bahay at ang binili ng iyong salapi ay dapat tuliin, at ang aking tipan ay sa iyong laman na pinakatipang walang hanggan. At ang lalaking hindi tuli, na hindi tinuli ang laman ng kaniyang balat ng masama, ang taong yaon ay mahihiwalay sa kaniyang bayan. Sinira niya ang aking tipan." At sinabi ng Diyos kay Abraham, "Tungkol kay Sarai na iyong asawa, ay huwag mo nang tatawagin ang kaniyang pangalang Sarai, kundi Sara ang magiging kaniyang pangalan. At akin siyang pagpapalain, at saka sa kaniya'y bibigyan kita ng anak. Oo, siya'y aking pagpapalain, at magiging ina ng mga bansa. Ang mga hari ng mga bayan ay magmumula sa kaniya." Nang magkagayoy, nagpatira pa si Abraham at nagtawa, at nasabi sa kaniyang sarili, "Magkakaanak kaya siya na may 100 taon na? At manganak pa kaya si Sara na may 90 taon na?" At sinabi ni Abraham sa Diyos, "Kahit manawari si Ismael ay mabuhay sa harapan mo." At sinabi ng Diyos, "Hindi, kundi ang iyong asawang si Sara ay magkakaanak sa iyo, at tatawagin mo ang kaniyang ngalang Isaac, at aking pagtitibayin ang aking tipan sa kaniya ng pinakatipang walang hanggan sa kaniyang lahi pagkamatay niya. At tungkol kay Ismael, ay dininig din kita, narito't aking pinagpala siya, at siya'y aking papag-anakin ng marami, at siya'y aking pararamihin ng di kawasa. 12 prinsipe ang kaniyang magiging anak, at siya'y gagawin kong malaking bansa. Ngunit ang aking tipan ay pagtitibayin ko kay Isaac, na iaanak sa iyo ni Sara,
sa tadhanang araw sa taong darating. At nang matapos na makipag-usap sa kaniya, ay napaitaas ang Diyos mula sa piling ni Abraham. At ipinagsama ni Abraham si Ismael na kaniyang anak at ang lahat na ipinanganak sa kaniyang bahay at ang lahat ng binili niya ng kaniyang salapi, ang lahat ng lalaki sa mga lalaking kasambahay ni Abraham, at tinuli ang laman ng kanilang balat ng masama ng araw ding yaon, ayon sa sinabi ng Diyos sa kaniya. At si Abraham ay may 99 na taon nang tuliin ang laman ng kaniyang balat ng masama. At si Ismael ay may 13 taon nang tuliin ang laman ng kaniyang balat ng masama. Nang araw ding yaon, tinuli si Abraham at si Ismael na kaniyang anak, at lahat ng lalaking kasambahay niya, maging ang mga ipinanganak sa bahay at ang mga binili ng salapi na taga-ibang lupain, ay pinagtuling kasama niya. At napakita ang Panginoon sa kaniya sa mga punong insena ni Mamre habang siya'y nakaupo sa pintuan ng tolda ng kainitan ng araw. At itiningin ang kaniyang mga mata at nagmalas, at narito 3 lalaki ay nakatayo sa tabi niya, at pagkakita niya sa kanila, ay tinakbo niya upang sila'y salubungin mula sa pintuan ng tolda, at yumukod siya sa lupa. At nagsabi, Panginoon ko, kung ngayon nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, ay ipinamamanik ko sa iyo na huwag mong lagpasan ang iyong lingkod. Itulot mo ngang dalhan kayo rito ng kaunting tubig at maghugas kayo ng inyong mga paa at mangagpahinga kayo sa lilim ng kahoy. At magdadala ako ng isang subong tinapay at inyong palakasin ang inyong puso, at pagkatapos ay magsisipagtuloy kayo, yamang kayo'y naparito sa inyong lingkod, at nagsipagsabi, mangyari ang ayon sa iyong sinabi. At si Abraham ay nagmadaling napasatolda ni Sara, at sinabi, maghanda ka agad ng 3 takal ng mainam na harina, iyong tapayin at gawin mong mga munting tinapay. At tumakbo si Abraham sa bakahan, at nagdala ng isang bata at mabuting guya, at ibinigay sa alipin, at siya'y nagmadali upang lutuin. At siya'y kumuha ng mantikilya, at ng gatas, at ng guyang niluto niya, at inihain sa harapan nila, at siya'y tumayo sa siping nila sa lilim ng punong kahoy, at sila'y nagsikain. At sinabi nila sa kaniya, saan naroon si Sara na iyong asawa? At sinabi niya, narito, nasa tulda. At sinabi niya, walang salang di ako babalik sa iyo sa ganitong panahon ng taong darating, at narito't si Sara na iyong asawa ay magkakaanak ng isang lalaki. At narinig ni Sara sa pintuan ng tolda na nasa likod niya. Si Abraham at si Sara nga'y matanda na, at lipas na sa panahon, at tinigilan na si Sara ng kaugalian ng mga babae. At nagtawa si Sara sa kaniyang sarili, na sinasabi, pagkatapos na ako'y tumanda ay magtatamo ako ng kaligayahan, at matanda na rin pati ng Panginoon ko. At sinabi ng Panginoon kay Abraham, bakit tumawa si Sara? Na sinasabi, tunay kayang ako'y manganganak na matanda na ako? May anumang bagay kayang napakahirap sa Panginoon? Sa tadhanang panahon ay babalik ako sa iyo sa taong darating, at si Sara ay magkakaanak ng isang lalaki. Na magkagayoy, nagkaila si Sara na sinasabi, hindi ako tumawa sapagkat siya'y natakot. Ngunit sinabi niya,
hindi gayon, kundi ikaw ay tumawa. At nangagtindig doon ang mga lalaki at nangagsitingin sa dakong Sodoma at sinamahan sila ni Abraham upang ihatid sila sa daan. At sinabi ng Panginoon, ililihim ko ba kay Abraham ang aking gagawin? Dangang si Abraham ay tunay na magiging isang bansang malaki at matibay at pagpapalain sa kaniya ang lahat ng bansa sa lupa, sapagkat siya'y aking kinilala upang siya'y mag-utos sa kaniyang mga anak at sa kaniyang sambahayan pagkamatay niya, na maingatan nila ang daan ng Panginoon na gumawa ng kabanalan at kahatulan upang padatnin ng Panginoon kay Abraham ang kaniyang ipinangako tungkol sa kaniya. At sinabi ng Panginoon, sapagkat ang sigaw ng Sodoma at Gomora ay malakas at sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha, ay bababa ako ngayon at titingnan ko kung ginawa nga ang ayon sa sigaw na dumarating hanggang sa akin at kung hindi ay aking malalaman. At ang mga lalaki ay nagsilayo roon at nagsitungo sa Sodoma, datapwat si Abraham ay nakatayo pa sa harapan ng Panginoon. At lumapit si Abraham at nagsabi, ang mga banal ba ay iyong lilipuling kasama ng mga masama? Kung sakaling may 50 banal sa loob ng bayan, lilipulin mo ba at di mo patatawarin ang dakong yaon alang-alang sa 50 banal na nasa loob niyaon? Malayo nawa sa iyo ang paggawa ng ganito, na ang banal ay iyong patayin kasama ng masama, anupat ang banal ay mapara sa masama, malayo nawa ito sa iyo. Di ba gagawa ng matuwid ang hukom ng buong lupa? At sinabi ng Panginoon, kung makasumpong ako sa Sodoma ng 50 banal sa loob ng bayan, patatawarin ko ang buong dakong yaon alang-alang sa kanila. At sumagot si Abraham at nagsabi, narito ngayon, nangahas akong magsalita sa Panginoon, akong alabok at abo lamang. Kung sakaling magkukulang ng 5 sa 50 banal, lilipulin mo ba? Dahil sa 5 kulang ang buong bayan? At sinabi niya, hindi ko lilipulin kung makasumpong ako roon ng 45. At siya'y muling nagsalita pa sa kaniya at nagsabi, marahil ay may masusumpungang 40. At sinabi niya, hindi ko gagawin alang-alang sa 40. At sinabi niya, huwag magalit ang Panginoon at ako'y magsasalita kung sakaling may masusumpungan doong 30. At sinabi niya, hindi ko gagawin kung makakasumpong ako roon ng 30. At kaniyang sinabi, narito ngayon, ako'y nangahas na magsalita sa Panginoon kung sakaling may masusumpungan doong 20. At sinabi niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa 20. At sinabi niya, huwag magalit ang Panginoon at magsasalita na lamang akong minsan kung sakaling may masusumpungan doong 10. At sinabi niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa 10. At ang Panginoon ay nagpatuloy pagkatapos na makipag-usap kay Abraham, at si Abraham ay nagbalik sa kaniyang dako.